Nako, breaking news! Binunyag po ang baho ni Tony Carpuet ni Senator Dante Marcoleta tungkol dito sa oil exploration, no? Kaya pala ayaw nila ng oil exploration dahil ayaw nila na yung Pilipinas talagang magkaroon ng pag-asenso dahil sa kanilang sarili kapakinabangan. Di ba? Yan ang lumalabas na sinasabi ni Senator Marcoleta. Dahil ang oil exploration po, isang joint exploration sa China kung saan pwedeng yumaman ng Pilipinas, pwedeng magkaroon tayo ng extra malaking income, di ba? Lalaki ang ekonomiya natin. Ayaw nila, kinancel nila. No? Siguro sa kanilang kapakinabangan sa sarili nila, iisipin nila, wow, pag ito nagkaroon tayo ng joint exploration, isang pain to ng China. Samantala ibang bansa, may ganon. Ngayon Pilipinas, ayaw. No, sino ba naman yun? Yan ang hirap kasi. Yan ang hirap na paniwala mo yung sarili mo na akala mo napakahusay mo na. Oo, mahusay ka. Mahusay ka, magaling ka. Hindi ka naman magiging na ganyan posisyon mo na retired o ano ka hindi ka magaling Pero yun na paniwala mo yung higit pa sa inaakala mo yung sarili mo ay mahirap yan. 'Di ba? Mahirap 'yan. Biruin mo, 'di ba siya nagsabi na ang China is parang kapitbahay mo? Biruin mo, kinumpara mo yung away ng China sa away ng kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, pag inaway mo, okay, kahit walang pansinan, okay lang, wala mawawala sa'yo. Kasi hindi mo nang pinapakain, hindi ka naman niya pinapakain. No? Pero yung bansa na kinaaway mo, maraming mawawala sa'yo. Hindi porkit inaangkin yung lupa mo, China mo, ayun sa China, inaangkin yung lupa natin, ng isla, lalahatin mo na. Di ba? O ano nangyayari ngayon? Dahil sa kaaway nyo ang China, pati spokesperson, lahat ayaw nyo. Di ba? Hindi ganoon. O ito, painggan natin si Senator Marcoleta sa kanyang pasabog at talagang binunyag itong si Carpuet sa kanyang mga kalokohan yata ito May sasabi nito Ito po. Malakas sa kuryente yun. Refrigerator yan. Oo. Tingnan mo ang China, nag-ship na siya sa meron siyang fossil fuel bumibili yan. Wala naman silang Kaya lang electric na yung nila. Pati sasakyan po ngayon, Pati sasakyan nila. Kaya nga ang konsumo nila sa fuel hindi na kagaya ng dati. Sana ganun tayo. Kasi yun talagang trend, Sen. Mukhang sa dati na panahon yun talaga. Tama ka. Di ba? Kailan kaso, ayaw naman nilang makipag-usap sa China. Akala nila, kalaban ng China. Yan ang utak kasi ng mga tao na may pakinabangan sa sarili. Hindi ka pakinabangan ng mga Pilipino. Siyempre nga naman, pag kinausap mo ang China, iisipin ng sambayan ng Pilipino, hindi namin kayo iboboto. Si Carpet, nangangarap maging senador yan Di ba tumakbo senador yan? Ang late ng boto. Ngayon, siyempre, susubukan naman siguro, nangangarap na naman. May papunta-punta pang KIG. Di ba? May papunta-punta pa siya KIG, di ba? Yan ang hirap. Nasasangkalang-alang yung mga Pilipino para sa kanilang sa sariling interest nila sa buhay nila. Imagine, pag ang China hindi mo yung China hindi mo kinalaban, yung mga Pilipino nabubuisit. Kasi tinuturuan nila yung sambayan ng Pilipino na mabuisit sa China. Para kapag inaway nila yung China, lahat ng Pilipino, nasa kanila ang simpatya. Tama, di ba? Pero sa yung flood control, wala silang simpatya doon. Di ba? Hindi nila sinisimpatya yung flood control, tahimik sila. Ayoko nang i-discussion. Baka mamaya sabihin, senador ka na naman. Mapagbintangan. Hindi, ang Pangulong Bongbong na nakikipag-usap. Ay na ngayon Hindi doon sa yung bago ngayon, yung oil exploration. Ayun, kasi ang gusto na ng Pangulong Bongbong ngayon, bagamat may desisyon ng Korte Suprema, i-push na po yung joint oil exploration sa West Philippine Sea. Basahin mo ang dyaryo ngayon kung sino kumukontra. Nagbasa na ba kayo ng dyaryo? Hindi na Sabi ng Pangulo, mukhang tama yung isang senadora. Kailangan na nating pasimulan na makipag-usap sa China. Ito nga nangyayari nga sa atin Nagkapitikan lang ng tenga doon sa kabila. Apektado na tayong lahat. Nagsuntukan lang si ganito. Ang latay sa atin, di ba? Totoo naman po. Pero kung alam mo, self-sufficient tayo sa
mineral, halimbawa, sa Yan. energy. Oo. Ba't di pa natin kasi umpisahan ngayon? Yan. O, di ba mukhang may nasabi siya na kailangan O, yun umpisahan na na po, yun yung na raw. oil exploration talks with China, di ba? Opo, oo. Para sinasabi nito ng Pangulo, mukhang tama si Senator Marcoleta. Di ba? Kaya tama talaga si Senator Marcoleta. Di ba? Isipin mo ayaw nila China makichina daw si Senator Marcoleta, pero gusto nila makipag-joint exploration. Kayo mga loyalista, huwag kayo papaka-hipokrito tulad ng ibang pinklawan, di ba? Yan kasi mga yan, nagmamasid lang yung mga yan. Kaya sila inamin na nila eh. Di ba nagmamasid lang sila, meaning guilty na sila, nadulas sila sa sinasabi na nagmamasid. Ibig sabihin nagmamasid, pipili lang sila na kung ano yung sasang-ayunan nila na hindi sila mapapahamak sa susunod na eleksyon. Ganun yun, ibig sabihin nagmamasid. Ba't ka nagmamasid? Taong gobyerno ka, public servant ka, nagmamasid ka, dapat uma-action ka, hindi ka nagmamasid. Oo. Kasi may technology daw sila. Nung sabihin niya yan, kaninang umaga, kung binasa mo yung mga dyaryo, Opo. sinong grupo ang umaayaw? Hindi ka pwede yan. Ba, o may maayaw na hubagan? Nagbasa ka ng dyaryo, Nelson? Hindi natin nabasa, hindi natin nabasa. Tingnan mo yung nabatar Hindi mo. namin nagbabasa dyan. Tingnan mo, kaya nga hindi malaman kung ano mangyayari sa, sabi ng Pangulo, mukhang ang tama yung isang senador eh. Oo. Kahit pa pinaparatang ng senador, tama siya. Pero mukhang tama. Sige, Oo. paunahin natin. Wala namang masama kung makipag-usap tayo. Dapat naman Tingnan talaga. muna natin, ano ba yung Oo. mga terms. Di ba? Oo. Oo. Tingnan mo kung sino yung, ayaw ko nang magsalita eh. Tingnan mo nga na siya. Pinahanap ko na. Battering pa siya. Nagano ka agad sila. Oo. Nagpadyaro hindi pwede yan. Sabi, May tutol hindi kami na payag dyan. Oo. sinasabi ng mayaman. Guri mo, joint exploration oil, ayaw nila. Kasi nga pain daw, parang lumalabas, sinasabi nila dito na kapag pumayag sila sa joint exploration ng oil ng China, lalabas, para nilang binigay yung WPS. Parang gano'n, parang pinapayagan nila ibigay yung walang gano'n. Yan ang isip ng mga Pilipino nagmamarunong. Sa ibang bansa, wala niya, matatalino ibang bansa eh. Di ba? Po sa gas yung West Philippine Sea na yan. Hindi pa paano pa natin. Siya gumigive up. Ginib up ni Carpuet yung joint oil exploration. Siya nag-give up. Maaani yan kung gano'n ang mangyayari pa. Di ba? Hindi, kung ako ang Pangulong Bongbong, maninindigan ako. Kaalang-alang sa sambayan ng Pilipino. Sen, ba't ko pakikinggan yung mga puro paratutol na yan? Di ba? Kaso nga, yung mga yan nagsasabi. Pasin niyo yung mga galawan ng mga pinklawan. Gagalaw lang sila pag ayong sa gusto nila. No? Sa kakapakinabangan nila. Gagalaw sila. Hindi sila gagalaw ng hindi nila kapapakinabangan. Ganyan po yung mga yan. 'Di ba? Tamo, pag-aasenso ang Pilipinas, nasa gagalawin nila, matatalino naman sila eh. Mga puro tapos na pag-aaral yung mga yan. At nakapag-experience na matatalino rin talaga sila. Bakit mo gagawa ka ng bagay na gusto mo lang? Kung i-asenso ng Pilipinas, pag ikaka-asenso ng Pilipinas at hindi tugma sa kanilang sarili interest, hindi nila gagawin. Kagaya na to, joint oil exploration. Ayaw nila kasi nga, pag ginawa nilang joint exploration, pumayag sila, sambayan ng Pilipino, magiging okay sa China. At kapag naging okay ang Pilipino sa China, anong epekto sa kanila? Siyempre, ang ginagawa nga nila, di ba, gusto nila magalit ang Pilipino sa China, tapos sila kunwari kumakampi sa Pilipino, pinagtatanggol nila yung Pilipino sa China. Para yung mga Pilipino, ang simpatya sa kanila, wow, hero kayo mga pinklawan. Ganun ang gusto nila. Kaso pag yung China kinausap nila, lalabas, sasabihin ng mga Pilipino, ay, wala na, bati-bati na pala kayo ng China, wala na, hindi namin kayo iboboto. Parang ganun. Yan, pinupuno ng galit ang mga Pilipino ng mga to para kunwari sila hero, sila iboboto sa 2028. Ganyan yan, sariling pang-interest yan. Kawawa na may masusunod na henerasyon ng Pilipino. Di ba? Paano walang joint exploration? I-search nyo, malaking bagay yan. Na ganito ang si Senador, ganyan. Pero pagka naman ang sabi ng Pangulo, sige, sundan natin ito, ganito. Hindi kami papayag. Hindi malaman kung saan papunta eh. Lalo ngayon, Sen, ang buong mundo yata, mantangin, nagkakagulo sila. Pero ang China, tahimik na tahimik, mukhang tuloy-tuloy ang maganda ekonomiya ng China ho ngayon.
Lahat na ho ata ng pyesa, lahat ata ng kasangkapan galing sa China. Paano tayo ganyan? Pati kotse, mga electric cars na son, puro galing na ng China. Ay, magaling talaga ang China. Pati yung, alam mo yung electric pan na maliit sa mukha, yung ginaganon, yung tahimik, walang tunog. Yung sikat na sikat ngayon sa mga mall. Mahal nga lang, mga 3.6 ang isa. Yung electric pan sa mukha, yung maliit, walang tunog yun eh. Iba-iba may tunog. Pero pag China, walang tunog. Oh, sabi mo, bulok ang China. Tsaka ano, Kasi kaya sabi mong bulok ang China, gawan China, napaniwala kayo ng mga laruan sa Divisoria na madaling masira. Ang Amerika, lahat nga yung gawang Amerika, made in China na ngayon. Di ba? Baka- iPhone lang eh. Baka kayo maakusahan na Bahala na sila. Kung ako sa Magaling ang China. Hindi ko sa magaling ang China. sila kaming pro-China. hindi kasi O sige ako, sila hindi pro-China. Ako sabihin nyo na pro-China ako. Pro-China ako, walang problema sa akin. Di ba? Walang mawawala eh. Kahit pro-China ka. O isang individual na Pilipino pro-China, ano mawawala? Ano mawawala? Di ba? ang mahirap sa mga ibang kababayan kasi natin, pag dinidiscuss natin ang mga kabuti sa ating bansa, makipagkaibigan tayo sa mga bansang lalo na yung mga karating bansa natin. Oho. Di ba? Vietnam, Cambodia, Thailand. ASEAN naman tayo. Di ba? Katabi po, tama kayo. Oo. Katabi rin natin ang China. Katabi natin ang Taiwan. Oho. Ano bang masama kung makipagkaibigan ka sa mga bansa na malapit sa magkakalapit naman kayo? Ano bang masama? Minamasama lang ho ng iba, Sen. Ako sa tingin ko walang masama eh. Minamasama lang ng Oo, iba. halimbawa ikaw, inaakusa ka nga. Si Jen ka nga, senador. Oo. Pero kung re-reviewin mo, subukan mo reviewin ang episode ng Saganang Mamamayan magmula nung si Jen ay kasama rito. Tingnan mo kung meron siyang sinabing pabor sa China. Wala. Oho. Halimbawa, Wala ako naalalang sinabi ni Senator Marcoleta o anumang content o konteksto na pabor siya sa China. Haka-haka, guni-guni lang ni Pinky yun, tsaka ng ibang pinklawan. Goal ni Jen ang China laban sa Pilipinas. Opo. Wala siya sinabi. Wala akong makita o wala akong narinig na sinabi niya na pinaboran niya ang China kaysa sa Pilipinas. Siyempre naman po. Oho. Oh. Bilang Pilipino, talagang Pilipinas po ipagtatanggol natin. Oh, pero sabi niya, si Marcoleta, senador, wala naman siya narinig na sinabi ko. Pagka tinanong ko naman, kailan ka ako nagsalita in favor of China? Sige nga. Narinig mo ba akong nagsalita na pinaboran ko ang China kaysa sa Pilipinas? Wala siya masabi. Yun na nga. Yan ang mga ganyan ng yan ang mga ganyan ng hindi mo malaman kung papatusin mo o hindi, di ba? Pero huwag na natin patusin, Sen. Basta at least tayo eh. O, natulong sa mga Nelson. Eto, Sino marami. sabi? Oo. May senador na ba? Senador muna. Oo. Risa Ontiveros. Nako, yan na may ayaw ng joint oil exploration. Ang isa nagsabi. Bakit? Mawawalan siya eh. Mawawalan eh. Ako, teorya ko lang mawawalan ng boto sa 2028 pag ang China binati mo. Kailangan awayin mo yung China para yung Pilipino sumimpat siya sa'yo. Nasasabihin, uy, wow, inaaway nila yung China para sa aming mga Pilipino. Boto kita. Ako bahala sa'yo. Hindi ko iboboto si Chinador. Hindi ba ganyan eh? Pero mga Pilipino, wag ipapalin lang. Ha? Hindi ito away. Hindi ito mautak na desisyon to. Tandaan nyo, ha? Yak ako, naniniwala ako yung isla na yan, ha? Yang si Carpuet, matanda na po yan si Carpuet, ha? 20 years from now, hindi natin alam. Hindi katulad ni Enrile, mahaba buhay ni Enrile. Yung mga yan, hindi natin alam kung mahaba buhay ng mga yan. Sila Senator Marcoleta, ay matatanda na kasi sila eh. Sila Lacson. Aminin natin, lahat ng tao darating dyan sa katandaan at papanaw. Ha? Lahat yan mawawala sa mundo, lahat tayo mawawala sa mundo. Yan si Carpuet lalo, syempre may edad na rin yan. Baka mga 30 years from now, di ba? Di natin alam kung buhay pa ba yan. Ibig sabihin, lilipas lahat ng mga ayaw sa China. Kahit lumipas siya, kahit yung kaapu-apuhan nyo, ipinaglalaban pa rin yung WPS na yan, walang mangyayari. Kaaway nyo pa rin ng China. Yung mga panahon na yun, duda ko ang China, number 1 na yan. O na talagang pinakamatatag na sa buong mundo yan. O, hindi ka makikipag-join oil exploration?
Ha? Malay mo. Di ba? Walang ako para sa akin, asensya na opinion ko Ipaglaban natin ang WPS, pero tingin ko kahit sa susunod na henerasyon, ganyan pa, ulit-ulit pa rin yan. Hindi natin mababawi basta-basta yan. Yun lang yun. Ganyan yan, hindi natin mabawi Nasa kapangyarihan na kaupo na sila, hindi pa rin mabawi Di ba? What if pa kaya? Di ba? Kaya, makisama na lang tayo doon. Aminin natin ang pagkatalo. Sabi niya ng Biblia, di ba? Matuto kayong magpakumbaba. Kasi ang nagpapakababa, itinataas. Sabi na, Tutol siya doon? hindi daw po pwede yan. Ganon? Mm. Ano kanyang punto? Hindi, yung dyaryo kanina umaga. Yun na nga Meron po. pa, ito pa. Oh, Madami rito. Anong pangalan? Ano pangalan? Ayaw nila. Ganon, yung oil exploration? Joint oil exploration? Samantala kung makikita mo, huling-huli na tayo. Pinakita ko na yung oil exploration maps. Opo. Ito lang as of 2023. Ang Vietnam, meron siyang halos 60 exploration sites sa South China Sea. Okay. Ang Malaysia siguro nasa 50. Ba? Oo. Ang China, 40. Oho. Magtataka ka, kapag ka sinuri mo yung pinagkasunduan nilang apat, magkakasama, China, Ganun Vietnam, po. Sila din talaga. Malaysia, Oho. at saka China, Oho. malaki din yung bilang. Pag Okay. tinignan mo yung sa Pilipinas, naku, 8 lang. Tama, may mapa na pala si Senator Marcoleta na na langis. May mapa na pala siya. Ibig sabihin, okay na fix na Ayaw lang nila Ba? Ay, konti lang pala sa atin. O, paano nga? Oho. Hindi, yung nakikipaggalitan siya. Sila meron silang dispute sa kanilang teritoryo, may dispute sila sa kanilang karagatan. Pero kapag pinag-uusapan oil exploration, Opo. isinasantabi muna nila yung kanilang pagkakaunamaan. Siyempre po, Kasi ekonomiya alam nila kailangan na yung langis o anumang klaseng mineral na kanilang may explore at mapaghahatian, Opo. napakalaki ng ibubunga Totoo. sa ekonomiya ng kanilang bansa. Ganun silang mag-isip. Totoo po. Nagbabarilan yan dyan, ha? Oo. Pero kapag pinag-usapan, halika kanya, mag-usap tayo. di ba? Nagbabarilan yan, nag-aaway yan. Kumbaga nag-aaway tayo sa WPS, agawan ng teritoryo. Pero pagdating sa kanyang usapan, okay tayo. Sige, okay tayo. Yan kasi, yan ang maganda. Kayong karpuet nyo na nagsasabi na lowest rank si Senator Marcoleta, biruin mo sabihin niya, ang away kapitbahay, tinuturo niya sa mga alipin niya, ang away kapitbahay, away China is parang away kapitbahay. Imagine, saan mo nakuha yun? Sa'yo lang yun. Iyo na lang yun. Iuwi mo na yan. Sa'yo na lang yan, yung idea na yan. Kami, hindi. Kahit may kaaway ang agawan sa teritoryo, agawan dito, pagdating naman sa usapan na pag-aseso ng Pilipinas, pagdating sa trabaho, investment o lahat ng tourism, China tayo. Yun lang yun. Totoo. Tayo, ayan. Iniisip pa lang ng Pangulo. Pasimulan nga natin ng oil exploration. Tutulagad. Meron na silang meron silang mga hawak ng mga banderitas kagad Oho. Tutol sila ka po kasi ganito nga. Di ba yung spokesperson, punta sa KIG, mahal namin Pilipina. Ngayon nila sinisigaw, mahal nyo Pilipinas kasi inaaway ng China. Matagal na tayong inaaway ng China. Yung isang senadora dyan na balak tumakbong presidente, nangangarap maging presidente, ang tagal na niyang alam ang China, inaagaw tayo sa teritoryo. Inaagawan tayo ng teritoryo. Bakit ngayon lang siya nagnangak-ngak at tinatatanggol ang mga Pilipino? Bakit? Kasi tatakbo siyang presidente. Ngayon, ang naratibo nila, kailangan magalit ang Pilipino sa China para kunwari tayo ang hero at sila ay boboto. Kapag ang China binati nila o hindi na nila kaaway, wala na silang boboto sa mga Pilipino. Ganyan lang yan. Enjoy ngayon. Sama na ugali. Hindi naman kalahi mo, kapwa-tao mo. Kristiyano ka, ha? Sumisimba ka siguro linggo-linggo kayo. Tapos gagagalitan mo China, aaway mo, pagsasabungin mo Pilipino, pati China, para lang ikaw ay maging lumabas na hero? Para sa boto sa 2028, sigurado ka? Ayun. Naalala ko nga tuloy bigla noong nakaraang taon siya Sasabihin ko na yung isa. Oho. Yung pinakapangulo nila. Sino po? Antonio Carpio. Kaya pala, hindi ko mahanap. Di ba senador yun? Sen?
Ayan o. Naunahan ka yan o. Oo. Anong sabi? Sure ba yan? Sure ba tayo? Sure ba tayo? Ayan o. Ang sabi ni Antonio Carpio, ano daw ito, trap? Kapag ka daw pumasok ka dyan sa exploration na yan, Oh, sure ba tayo dyan? parang inamin mo na sa China yung teritoryo. Yun yung sabi niya. Hindi sa akin yan. Hindi sa akin, hindi trap yan. Sinadya ng China sabihin sa inyo yan. Kasi alam na tatanggi kayo. Pero, mas maganda yan kung mapag-uusapan at ang Pilipino baka umasenso pa dahil sa oil na yan. Magkaroon tayo ng extra income na malaki. Sa trap. Ay, yun ang kanyang pananaw. Yun ang kanya sinabi. Paano yung mga kasunduan ng ibang mga bansa na Suicide daw yan for the O, Philippines. tamo, ibang bansa, puro joint exploration. Flat sila eh. Wala naman, may nangyari ba? Wala naman nangyari. Away ha. abay, Ganyan sila mag-isip eh. ganun. Pero sila, sabi nila, sa kanilang mga kontrata, Oo. notwithstanding the disputes, obtaining between the two countries. O kaya, itong ginagawa natin has nothing to do with the issue of territory and blah, blah, blah. Ganun ang premises nila eh. Matalino talaga si Senator Marcoleta, matalino. Ito, pagka nag-isip, trap yan. Nako. Oh. Ako sa tingin ko dapat itong Hindi trap. May basa, buti na lang andito ako. Ako lang ang vlogger, ako nakapag-vlogger, nakapag-booking ng ganito. Nakapag-isip na malalim, di ba? Ayaw nila kasi Pilipino magiging batian China eh. Sila may ipit eh. Kung mawawala sila ng boto, kailangan ang narrative nila pagsabungin ng Pilipino pati China. Para lilitaw, sila ang gigitna, sila ang hero. Hindi pa nakita yung isa? walang pinakitang senador eh. Yung isa Hindi, po. dalawang congressmen. Oo nga po, yung Parang ganito, yung isang kapitbahay mo, pinag-away mo yung isa pang kapitbahay mo, hindi nag-aaway na sila, no? Ngayon lalapit ka. Tama na, dito ako kakampi. Tapos syempre, yung simpatya na maraming tao nasa sayo kasi ikaw yung nagtatanggol dun sa dapat ipagtanggol. No. makabayan yun, nandun, di ba? Oh. Tsaka, Yung isa yung babae, yan oh. Tapos sino ba to? Si Ilago ba yun? Yung naka-black? Oh. Ano pa yung isa? Yung nasa kabilang side, direct. Di ba, bayan yan? Oo nga po. Joint exploration, sabi niyo, sure ba tayo dyan? Pag-aaralan O nga sige, ito. halimbawa, kumontra ka. O ano ngayon? Anong mangyayari sa atin? Wala. Ikaw ba, may explore mo? Ikaw mag-isa? Hindi po, kasi aminado tayo yan, Sen. Nasa atin yung, sabi na, nasa atin yung West Philippine Sea, pero wala tayong teknolohiya para ma-explore po. Hindi, palagay mo lang meron kang technology. Oo. Oo. Mukhang hindi pa hindi pa natin tayo. So, kailan tayo magiginhawa? Kaya, nung pinakita ko yung mapa, walang argumento eh. Totoo eh. Meron silang sigalutan, meron silang awayan, suntukan, barilan sila. Pero pagka pinag-usapan, yung kagalingan ng kanilang bansa sa magitan ng mga mineral resources na kanilang tatamasahin kapwa, pumayag sila. Yes. Pero sa atin, hindi pwede yan. Trap yan. Suicide yan. Ganyan mag-isip. Wala talaga mangyayari sa bansa. Hindi, pero kung ako, Pangulo, Sen, maninindigan ako. Sa ikabubuti na higit na nakararami. Magpangulo ka. Ako na, sige na. Ako, Pangulo. Patugtugin mo nga yung ginawa kong jingle. Jingle na. Maninindigan ako dyan kung ganyan lang naman. Ito yung mga taong ayaw umunlad, ayaw umusad ng bansa natin. Gulo lang talaga hanap. Pero isang araw, pakikita ko sa inyo. Opo. Si Carpio ay counsel sa isang kumpanya na iminungkahan. Kamuntik nang nagkaroon ng ng exploration diyan eh. Naku, ayan na, baho mo, ibubulgar na. Yung Porma, ang pangalan ng kumpanya Porma eh. Opo. Kay MVP, Manny Kay Pangilinan. opo. Nagkataon kasi private ang nag-usap. Tumutol ang DOE. Okay. Panahon yan ni Secretary Cusi.
Hindi natuloy. Oho. Pero yung legal counsel nung oil exploration na yon, Antonio Carpio. Nako. Ayan, sinasabi ko na. Oho. Tapos siya ngayon, como siguro, naunsyami yung kanilang kontrata. Hindi ako papayag dyan, trap yan. Palatutol na siya ngayon. Tamo, dati Oo. hindi ka naman tutol, ngayon tutol ka na. Isa lang ibig sabihin, ayaw nyo mawala yung simpatya ng Pilipino sa inyo. Di ba? Kasi akala nyo, napapaniwala kayo na mga Pilipino, kayo ang hero. Kayo nakikipaglaban ngayon para sa China. Diba? Yan ang ano nyo, napakasakim. Ay, nako. Hindi na iniisip ng mga itong kalagayan ng susunod na henerasyon. Ano Yan, wala. tama. Hindi nila inisip yung susunod na henerasyon ng Pilipino. Di ba? Yan, ganyan yan, mga yan. Yan. Sino salot sa Pilipinas ngayon? Hindi Wala. nila iniisip ang bansa Oo. at ang kanyang mamamayan. Ay, nako. Sige po, masisipayo lang tayo, kumukulo ang dugo ko. Mainit na nga ang panahon. Ay, nako. Magbabalik pa po sa ganang mamamayan. Okay po, maraming salamat po sa inyo. Talagang dito, kitang-kita naman po na ang hilig lang nila talaga na magmasid at pumili lang ng kanilang aayusin sa bansang Pilipinas na batay sa kanilang pakinabang. No? Hindi po sila kumikilos para sa sambayan ng Pilipino, kundi para sa kanilang sarili. No? Buti pa si Senator Marcoleta, iminumungkahi lahat ng bagay para umasenso ang bansang Pilipinas. No? Okay, ang ganito lang po. Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.